Okay, so panibagong video nga na naman tayo mga idol at ito ay tungkol sa solar ceiling light na patok ngayon mga idol na mayroong buy one take one sa Shopee, no. So ito ay pinagawa sa atin ni idol client, yung tropa natin na taga dito sa atin, no. So papagawa niya kasi ang problema niya dito ay napakabilis daw malobat mga idol, no. So hindi niya masulit yung kanyang pinambili. Siyempre ang gagawin natin dito ay dadagdagan natin yung kanyang baterya at sisilipin natin yung kanyang baterya. So yun yung mga pinaka-least common na problema ng mga ganitong solar light mga idol, no. Kaya yung mga ibang brand diyan na kilala ay siyempre yun ang binibili natin, yung quality ng kanyang mga materials at siyempre yung kanyang mga baterya. Kaya matagal malobat. So dito kasi mga idol, yung mga ganitong solar light, hindi natin maiwasan na ganun yung mga ma-encounter natin na problema na mabilis malobat, no. Kasi siyempre, sabi nga nila, you get what you paid for, no. So dito sa ating video ngayon ay ituturo ko yung kung paano ba natin to mapapakinabangan ng maayos, yung para masulit ba. So dadagdagan natin yung kanyang baterya. So ito mga idols, para sa mga newbie lang po, no, sa mga gustong matuto or yung mga gustong matutunan ang mga basic tutorials sa mga pagdadagdag ng baterya or basta mga solar basic tutorials mga idol, no. So ito ay para sa mga newbie talaga mga idol, no. So welcome po sa ating channel. So bubuksan muna natin, tignan natin yung kanyang laman sa loob. Dahan-dahan lang tayong nagbabaktas nito mga idol kasi may mga wires po ito na nakakabit sa loob. Ayan, so yan yung kanyang baterya sa loob mga idol. Ayan, tanggalin mo na lang muna natin. Okay, so ito yung kanyang baterya sa loob mga idol. So iisa lang. Hindi ko alam kung ilang watts to eh. So siguro yung pinakamaliit to na ceiling light mga idol. Wala na nga rin yung kanyang cover na wala daw. Pero ang aim lang naman natin dito is pagandahin yung performance ng ceiling light para masulit naman ni tropa yung kanyang binili, no. Ayan, so kikita natin dito mga idol, yung ginamit na baterya ay isang piraso lang. Ngayon gusto natin makita dito kung ano yung specs nito, specification nito. Meron kasi itong label mga idol, hindi ito yung kanyang label kasi wrap lang to eh. May label to sa loob, gusto nating makita yun para malaman natin kung ilangan yung capacity ng kanyang baterya. Ito nakalagay 1,800 milliamperes. Ayan o, 1,800 milliamperes. Kaya nga lang hindi natin makita yung talagang specification niya. Print lang to ng ng seller. So bubuksan natin yung baterya, no. So pwede rin naman muna natin baklasin muna dito sa kanyang board mga idol yung connection ng battery. Ito yung connection ng battery sa negative B. Ayan, merong symbol na B negative. At dito naman sa positive, ito. May symbol din yan mga idol, so hindi kayo malilito. Baklasin muna natin para madali tayong magpalit ng baterya. So ito yung laman ng nakarap na battery sa battery natin, no. So ito nakalagay mga idol 1800 milliamperes or 1800 milliamperes. Ayan yung kanyang nakalagay sa battery natin na nakarap. 18650, 3.7 volts, 1800 mAh. Ayun lang, wala na tayong information about sa baterya. Mahalaga kasi ang mga information sa ating mga baterya mga idol kasi dito tayo magbe-base sa ating mga gagawin
or project sa mga baterya, no? So ito walang specification or walang pangalan, ibig sabihin generic, no? Hindi natin alam kung anong klaseng ano siya, 18650, walang specs, wala nga ring BMS mga idol eh. So kapag ito pagka nagloko yung control ng board nyo, ano mangyayari dito? Syempre sunog yan or sasabog kasi walang control dito sa baterya eh, walang BMS. Ay nako. So ito ang gagamitin natin dito, ito LG batteries. Ayan, LG batteries. Ito yung sinasabi kong pangalan ng baterya. Ito kasi wala. Ito meron pa tayong iba dito para makita nyo. Saan ba yung mga battery natin dito? Ito. Ayan, meron ding pangalan yan. Ayan. So kung gusto nyo i-trace yan sa internet, makikita nyo yan mga idol, gaya nitong LG. Ito yung kanyang pangalan at saka specs, no? So itong LG natin na ito na nakalagay sa baterya, pagka isa-search niyan, merong specification niyan. So ang capacity niyan, ito lalagay natin dito. Ang capacity niyan is 2,200 milliamperes, rated yan. So ang voltage niyan mga idol, ang nominal niyan ay 3.6 volts. At ang charging niyan, ito kasi ang napaka-importante dito. Yung charging niya at saka discharging niya. Ito, hindi mo alam kung anong klaseng specs niya, hindi mo malaman, wala ka namang pag-trace, hindi mo matitrace, walang data. Hindi gaya dito, may mga pangalan, so pwede mong matrace. So dito kasi charging yan mga idol, ayan, nakalagay dyan, maximum niya ay hanggang 4.2 volts lang. At saka ang standard niya na charging ay 1,075 milliamperes. Standard dyan mga idol. Yung maximum naman niya ay 3,225 milliamperes at ang kanyang discharging or ang kanyang cut-off ay hanggang 3 volts. So kapag inabot ng 3 volts yan, cut off na yung baterya, magka-cut na. At ang kanyang standard na discharging ay hanggang 430 milliamperes. Napaka-importante nitong mga data na to mga idol. Kasi dito magbe-base yung mga paggagamitan nyo sa mga baterya nyo, no? So hindi basta-basta salpak kabit na lang. Kaya napaka-importante ng data sheet ng mga baterya, lalo na dito sa mga 18650. Okay, so balik tayo sa topic, ano? Ito yung gagamitin natin na baterya, dalawa. So ito hindi natin alam kung ilang milliamperes to. So ito galing lang naman to sa mga salvage na laptop mga idol, no? So sabihin na lang natin ang capacity nito base dito sa ating data sheet ay merong 2,200 milliamperes. So dahil salvage naman na to, hindi na to bago, so sabihin na lang natin 70 to 50% na lang yung kanyang kayang i-hold na capacity. So nasa mga 1,700 to 1,500 yung capacity niya. Pero na capacity test na natin ito mga idol gamit yung ating litokala. Ang capacity pa nito ay 1,800 per piece. So kapag pinarallel natin to ay makakakuha tayo ng 1,800 times 2, makakakuha tayo ng 3,600 milliamperes. So yan, napakakunad na yan. Unlike dito, wala pa daw atang 3 oras to. So hindi ko alam, baka nasa 700 milliamperes lang din to. Okay. So napapansin nyo siguro mga idol, no, hindi tayo gumamit ng spot welder ngayon, no? Kasi syempre, karamihan naman sa ating mga viewers ay walang spot welder, no? Pero mas mainam pa rin mga idol, mas recommended ko pa rin na gumamit kayo ng
tamang tools sa ating mga ginagawa. As long as meron kayong tamang tools, mas maganda rin yung resulta mga idol. Pero dito sa ating video ngayon ay gagamit tayo ng panghinang para rin sa mga walang mga idol, walang pang spot weld. So ito, hinang natin dito. Ayan. Ngayon, nahinang na natin, ilalagay na lang natin yung ating BMS mga idol. Dito naman sa BMS, hindi naman kayo malilito kasi meron siyang label. Ayan. So ituturo rin natin kung para saan ba yung mga malabo. Ayan. So itong negative B, mapapansin nyo dito, araw-araw ko rin tinuturo to sa mga tutorial na may BMS, pero sa mga hindi nakakapanood nun, ituturo pa rin natin para siyempre kompleto. Ito dito meron tayong makikita dito, medyo malabo, pasensya na kayo mga idol, no? Ayan, dito sa kaliwa negative B at saka negative P, sa kanan ay positive P at positive B. Ano bang mga yan? So dito sa negative B at saka positive B, kabilaan yan, ayan, kabilaan to, ito ang negative B at ito naman ang positive B. Ibig sabihin yan, positive at saka negative battery. So negative battery at saka positive battery. Dito naman sa gitna na dalawa, dito sa kaliwa, mid left ay negative P. Ibig sabihin yan, dyan yung magiging connection natin. Itong magiging positive ay itong magiging negative at saka itong magiging negative charge at saka negative discharge. Dito naman sa kanan, mid right ay positive P. So positive charge yan at saka positive discharge. Okay? So iwa-wirings na natin. Ayan, so naikabit na natin dito mga idol, no? Ayan, medyo malabo. Okay, so positive ng battery dito yan sa positive ng BMS, ayan, B positive, at saka negative ng battery syempre sa B negative. So dito na natin ilalagay yung output ng natin, load natin. So dito na manggagaling yung papunta sa ating solar light, no? Di gaya kanina na nakarekta lang, positive negative, nakarekta na sa ilaw. So ito meron tayong BMS. Testerin natin, ayan. So meron na tayong output na 4 volts. So ito na yung ating finished product na battery, 1S2P. Ayan, ito ang tinatawag na 1S2P, no? Isang lang battery tsaka dalawang parallel, parallel siya. So ito yung BMS natin. Lagi niyong pakatatandaan mga idol na pagka nagdi-DIY kayo or nag-upgrade kayo ng mga baterya sa inyong mga solar light, importante ang BMS. Okay, so kasi yan ang katuwang nyo sa inyong protection, no? So pwede na nating ikabit to ulit, ibalik na natin dito sa ating ceiling light mga idol, no? Ayan, okay. Okay, so umilaw siya kagad. So ibig sabihin goods na goods yung ating connection, no? So i-off na natin siyempre. Okay, so na lang natin to, i-stick blow na lang natin to para hindi gumalaw-galaw at pwede nang ibalik kay idol client. Okay, so yun lang mga idol. Lagi yung pakatatandaan yung ating mga tinuturo
pasensya na kayo kung masyadong mahaba ang ating mga tutorial, no? Kasi siyempre napaka-importante ng ating mga details na tinuturo dito. Hindi tayo pwedeng magturo ng yung nakikita nyo lang. So kailangan din meron kayong naririnig na na discussion, no? So yun lang mga idol, sana pinapanood nyo ng buong ating mga videos kasi napaka-importante rin ng ating mga sinasabi. Meron man tayong mga nakakaligtaan na details sa ating mga tutorial, pagpasensyahan nyo na po. Siyempre nakakalimutan din naman natin, hindi naman tayo no. So kung may mga katanungan man kayo na mga hindi ko nabanggit sa video, pwede kayong mag-comment mga idol, no? So comment lang kayo, tanong lang kayo kung meron kayong gustong itanong. So yun lang mga idol, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.